Welcome to Real Estate at iba pa. Ang topic ng video na ito ay land use conversion. Ang land use conversion ay ang paglipat ng isang property galing sa agricultural classification ito papunta sa non-agricultural classification katulad ng industrial, commercial, residential, at iba pa. Okay. So, ano nga ba ang pinagbabasihan ng land use conversion? Ang land use conversion ay nire-require ng Comprehensive Agrarian Reform Law ng Republic Act 6657 o ang alam natin as CARP or CARL, Comprehensive Agrarian Reform Program or Comprehensive Agrarian Reform Law. So, nire-require doon na kapag ang agricultural property ay ililipat na sa pagmamay-ari, kailangan natin ng land use conversion. Kapag ang agricultural property ay i-develop na into non-agricultural purposes, kailangan natin ng land use conversion. Okay, so paano nga ba ang land use conversion? Meron siyang dalawang yugto. Ang DAR ay nagre-require ng una, due diligence. Due diligence, kumbaga, chine-check niya kung pwede bang ma-convert ang property. Diba? Pwede ba siya ma-convert? Una, meron ba siyang irigasyon? Dahil kung meron irigasyon ang property, hindi siya pwedeng ma-convert. Yan ang tinitignan una. Paano naman yan nakikita? Kumukuha tayo ng Certificate of Non-Irrigation Coverage sa National Irrigation Administration. Okay, so non-negotiable po yan. Kapag mayroong irigasyon ang property natin according sa NIA, hindi na po agad siya pwedeng maging subject ng land use conversion. Susunod ay titignan natin sa DNR kung ang subject property ay nasasaklaw ng mga protected area dahil hindi rin po ito negotiable for conversion. Ibig sabihin, bawal na bawal po itong ma-convert kapag ito po ay nasa protected area. Okay, susunod. Kailangan naman po na ang subject property ay nandoon sa loob ng alienable and disposable land classification ng DENR. Okay, so kapag naman wala siya doon sa A&D zone, ganun din, hindi rin po siya pwedeng ma-convert. So ito po yung tinatawag na due diligence phase ng land use conversion. Kasama na rin ito actually ay tinitignan po ng DAR kung ang subject property ay na-reclassify na po, kung akma na po yung zone. Kung ang application po natin ay residential, dapat po sa LGU or sa DSUD or Department of Housing and Urban Settlements and Development ay na makapag-issue ng zoning certificate na nagsasabing ang subject property ay pwede na sa residential use. O kaya naman ang LGU ay mag-issue ng reclassification order na nire-reclassify ang subject property for residential use or kung ano man yung proposed na land use. Okay? So yan yung mga non-negotiable part po natin. Yan ang unang stage ng land use conversion. Kasunod naman po ay yung discretionary part naman na po, di ba? So tinitingnan na po ni DAR kung mas bagay po ba na yung subject property ay i-convert na into a non-agricultural purpose. So ang tinitingnan na po dito ng DAR ay yung lupa po. Baka naman mamaya napakaraming pong tanim ng lupa mas maganda po na agricultural pa rin ang purpose niya kaysa sa yung pinopropose po natin. Okay? Titignan din po ng DAR kung yung applicant po ba ng land use conversion ay capable. Titignan din po ng DAR kung ang proyekto po ng applicant for land use conversion ay makatotohanan at kung magiging beneficial po ba talaga siya na masusulit ang paglipat po ng agricultural purpose into a non-agricultural purpose. So, ayan na po, no? Pagdating po dito, discretionary na po ito. Karapatan na po ng DAR na i-exercise itong discretionary power niya para ma-judge niya kung okay ba yung ina-apply nyo o yung pinopropose yung project or baka dapat manatili na lang na agricultural ang land.
use ng inyong property. So, kung may tanong pa sa land use conversion, maaari lamang magtanong sa comment section or i-message kami sa mga contact info provided. I will see you sa next video. Thank you.